Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa pangyayari sa Senado ho mga ka-action, na kung saan nagkaharap na ito si Bato de la Rosa at ka-Efren po na isa sa mga sumuko po o nagbalik pamahalaan na po mga ka-action. Ang sabi ni Bato, wala ba kayong balak na sunugin ang bahay ko? Ang sabi naman ni ka-Efren, hindi naman kasi mabait kada time. O ibig sabihin, paano ba naging tarantado kasi si Bato? Ito po ang kwento ni ka-Efren kung paano po siya na-recruit at bakit po sa panahon na Duterte ang kanilang madalas na i-interviewin sa Senado. Okay, ito ho mga ka-action, mga kakampeng, para hindi ho tayo magtatagal, panoorin na po natin at pakinggan na po natin ang kwento ni ka-Efren. Nag-surrender ng mga former rebels. Sinong gusto magsalita? Mauna. Noel Minuto. Ano? Noel Minuto Legaspi, sir. Minuto Legaspi. Yes, sir. Please, you have the floor. Pakinggan kita. Pakinggan ka namin. Daghang salamat sa atong kagalang-galang na chairman of this committee of the House of Senate. Before ko po ipipresenta yung usapin po ng radicalization ng CPP, nais ko munang magpakilala po. Noel Legaspi, dating ka-Efren, the former spokesperson and Deputy Secretary of Far South Mindanao Region, mainly operating sa area ng Region 12 and two provinces of Region 11, Davao del Sur and Davao Occidental. I had been in the... Sa probinsya ko pa, Yes sir, when you were the Provincial Director of PNP ng Davao del Sur, I was there, sir. so wala kayong plano na sunugin yung bahay ko. Sabi daw nila, mabait daw kayo noon, sir eh. Ha? Mabait daw kayo eh. Kaya wala kayo doon sa OB. Mabait ako. O sabi nila. Very good, very good, very good. Mabait pala ako. Hindi man ako busado na pulis. Yes, sir. Hindi ako busado, matino ako, pero ready akong lumaban sa kanila. Kahit na matino ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. So, nung provincial director ako, active ka pa doon sa Davao Sur. Yes, sir. At nung ikaw po ay naging chief PNP din ng Davao City, hanggang ikaw ay naging PNP chief po sa bansa natin during the time of PRRD. Okay. Sige, continue. Mabuting dito nag-enkwentro noon, ha? Yes, sir. Makita talaga sa atin kung sinong mas magaling na kalbo sa ating dalawa pag tayo nag-enkwentro. Yes, sir. Yes, sir. Please continue, Noel. Okay, thank you, sir. I had been on the CPP NDF for 26 years. 6 years ako sa White Area bilang aktivistang estudyante and 2 years na full-time organizer ng youth student sector sa Region 12, no? And I was enrolled in MSU, John Santos City. I took a Bachelor of Arts major in Political Science. And I joined the New People's Army noong 1998. And nag-surrender ako only in 2018, no month of January, during the presidency of former President Rodrigo Roa Duterte. Napakahalagang napapag-usapan po dito, Your Honor, sa Senado yung radicalization at recruitment ng CPP sa mga kabataang estudyante. At marami nga po nagsasabi, no, lalong-lalo na dun sa mga makakaliwa, na yung pagsama sa NPA ay incidental, no? Batay daw sa voluntary na desisyon ng mga kabataan. Pero yun po ay hindi totoo. At para po makatulong sa ating pag-unawa sa usapin ng radicalization, sa pintulot po ninyo, gusto ko pong magpresenta ng maigsing PowerPoint presentation about the CPP's radicalization of the Filipino youth. Yes, I agree with you. It's not incidental. It's premeditated. Ha? Yes, sir. Premeditated yan. Wala ka dyan sa kanilang incidental. Please continue, Noel. Okay. Yes, sir.
Actually, yung usapin ng radicalization, sa tono po ng CPP and PANDF ay nagsimula nung late 50s, no? Na kung saan nagkaroon po ng pag-uorganisa sa loob ng UP Diliman na ang tinatawag po ay yung Student Cultural Association of UP, no? Na kung saan isa sa mga founding member noon ay si Jose Maria Sison. Noong mga panahon na po na yon ay nag-umpisa na pong lumaganap sa loob ng mga universidad, lalong-lalo na po sa Metro Manila, yung pananaw na mayroong three basic problems, yung lipuning Pilipino, na yun nga po ay imperialismo, feudalismo at bureaukrata, kapitalismo, at ang solusyon ng problemang ito is pamamagitan po ng National Democratic Revolution. Hindi mo sinama doon yung ikaw mismo. Feudalismo, bureaucratismo, ano pa yon? At ikaw mismo ang problema. Yes sir, hindi po nila isinama Hindi nung sinama. panahon na yon, sir, hindi pa. And yung SCAOP na yon ay nagkaroon po ng pag-organisa sa hanay ng mga kabatang estudyante at nagkaroon po ng malawakang kilos protesta, ano. And 1959 po yan na-organize, and yung respond ng government at the time ay nag-create po ng isang congressional committee, ano, hinggil doon sa anti-Filipino activities inside UP. And ang ginawa po ng SCAOP ay nag-organize ng isang malaking protesta against doon sa congressional committee na ginawa ng Kongreso at the time. Kaya nagkaroon po ng more than 5,000 students from UP Diliman and from other schools no, dito sa Metro Manila para po labanan yung ginawa po ng KAPA na ang tinatawag nila ay anti-communist witch hunt. So diyan po nagsimula, at yung mga estudyante na membro ng SCAOP na nandyan sa pamamumuno ni Jose Maria Sison, sinasabi na po nila na nag-start na ang second propaganda movement sa bansang Pilipinas, at yan ay sa pamumuno nito mga bagong aktivista, no, na gaya na nabanggit ko sa pamumuno ni Jose Maria Sison. At yung SCAOP na yan ay naging precursor po sa pagkakatatag ng Kabataang Makabayan in 1964. And alam naman po ng lahat-lahat na yung Kabataang Makabayan, ang founding chairman po niyan ay si Jose Maria Sison. And this doon sa orientation paper ng Kabataang Makabayan, mas nilinaw po nila kung ano yung kanilang pinaka-political line. No, sa mga basic document ng Kabataang Makabayan, sinasabi nila na yung bansang Pilipinas ay isang semi-colonial, semi-feudal. May three basic problems, yung nabanggit ko kanina, at ulitin ko na naman, yung solusyon ng problemang ito ay sa pamamagitan ng National Democratic Revolution. And of course, ang Kabataang Makabayan, dahil nga Kabataang Makabayan, halos lahat ng membro nung itinayo na yan ay mga kabataang estudyante from UP. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang kwento ni Ka Efren ho mga ka-action, no. So naging nagpatawa pa ito si Bato, no. Hindi talaga maiiwasan ni Bato ang magpakingkoy-kingkoy dyan sa Senado kapag may iniimbestigahan. So ito nga yung dito kay Ka Efren, buti naman at naisip mo na magbalik loob ka na sa pamahalaan. Siguro ito si Ka Efren, nung siya ay sumapi bilang isang NPA, ito ay may malaking dahilan. Okay? At nung na-realize niya na at gusto niya nang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya, so sumuko na nga po siya at nagbalik pamahalaan na at nabigyan nga po siya ng amnestiya. Ito nga po ang gusto sana ni Mr. President Bongbong Marcos. Ang lahat na babalik ng pamahalaan ay bibigyan ng amnesty para sa kanilang tahimik at mapayapang pamumuhay. Kaso nga po, tutol nga po si Vice President Sara Duterte dito. Diba? Kasi wala daw karapatan na bigyan sila ng amnestiya. So, ang gusto lang siguro ni Sara, ikulong. Wala ho tayong magagawa kung anong magiging hatol sa magbalik pamahalaan ngayong administrasyong Marcos, no? At kung totoo po itong mga sabi niya mga anak bayan, so itong mga anak bayan kung nagre-recruit po, itong panahon mo ba to para imbestigahan ang sinasabi nila na galing sa anak bayan na yan at sa UP. Yun yung part nyo na yan ng trabaho nyo at gampanan nyo. At kung may nakita kayo na pwedeng managot sa mga nasabing sinalaysay nila, ipananagutin nyo, no? So, yun naman po ang hangad natin. Ang nagkamali, ang nagkasala,
ay dapat parusahan na aayon lang sa saligang batas. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.